Alright, good morning night po sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. At pag-usapan natin itong kumalat na balita sa maghapon. Nako, tsaka hindi lang kahapon, ang araw na rin naman na to eh. Pinag-uusapan ay ang interim release ni PBBM. Ngayon, kasi nagkaroon ng mga interview di ba? Ngayon, etong si Dr. Fadi El Abdallah, ICC spokesperson. So, nagsalita siya tungkol dyan. Sabi niya, an interim release. Ibig sabihin po ng interim release ay temporary conditional liberty. Okay? Can be requested if there is a possibility to put in place measures and conditions to ensure that if a person is released, none of what would happen and that this person would be brought again before the court if the judge's order. Ito yung alam ko nandun to sa Article 59 if I'm not mistaken. Okay? Nandun yan. Nakarapatan na ako ng isang akusado. Kasi unang-una, dapat naman talaga sa ICC hingiin yan. Hindi rito sa gobyerno ng Pilipinas. Di ba? Bakit kanyo? Siyempre, nasa custody na nila eh. Arestado na nila. So ano pang papel natin? And hindi naman na natin kinikilala ang dominion ng o yung jurisdiction ng ICC kasi nga wala na. So sinasabi niya rito, pwede namang hilingin 'yan. Kaya lang meron lang mga bagay-bagay na kailangang maisaayos sa mga kondisyones. At kung hihingiin na yung taong pinalaya pansamantala, magagarantiyahan ba na madadala uli doon sa ICC? My God, magkano ho pamasahe dyan? Palagay ko ho, yung pagka nangyari yan, yung pamasahing back and forth ni Duterte, hindi na po dapat responsibility ng Pilipinas ang ganyan. Di ba? Personal money na yan. Pati pambayad yan ng abogado, lahat personal na yan. Ang gagastusan lang po ng Pilipinas doon, yung pag-deliver sa kanya sa ICC. Yun lang, yung ginamitan ng Gulfstream, maliit na aeroplano. Kaya nga sitting pretty siya doon eh. Ngayon, sabi niya pa, so that means that there is a different set of conditions that needs to be checked. Okay, kasi ganito ho yan. Doon sa Article 59, sinasabi nga rin doon na ito raw pong ICC, sakaling mayroong request, sila rin yung magseset ng kondisyon, no, yung kung paano pagpapalaya ang gagawin, saan yung lugar, ano yung mga kondisyon nila. Sila po yung may control talaga, hindi po yung korte kung dito sa Pilipinas, no? Ngayon, since nasa ICC po ang control ng lahat, so sa ICC. So sila po ang bahala diyan. Sabi niya, now, as a matter of principle, the ICC can enter into general agreements for interim release or for other purposes with different states. Nako, ibig sabihin, pwede naman daw po magkaroon ng general agreement na sa pagpapalaya dito sa akusado. But can also enter into an ad hoc agreement with certain states for specific cases. Ibig sabihin, pwede naman sa iba natin siya i-commit, doon natin siya palayain. Di ba? We talk about this last night. O kaya naman, mismo sa sarili niyang bansa, sabi nito ni Abdullah. And then, as a matter of general principle, all these conditions and questions need to be discussed before the judges. Kasi po ang interim release, FYI po ito po ay discretionary. Okay, discretionary po yan ng mga may hawak ng kaso. Ganun po yun, nasa kanila yan. Kaya nga, they can set conditions para sa specific na kaso dito kay Duterte. O sa kanino pa man. Kumbaga, case-to-case basis yan. Kasi binibigay rin ng interim release para nga naman hindi magkaroon ng tinatawag na unreasonable tawag dito yung pagkakabilanggo, yon
Yun ang iniiwasan doon. Halimbawa, nadidelay yung pagdinig dahil po sa kagagawan na mabagal itong prosecutors. Oh. Ngayon, imbis na 2 taon bago mag-hearing uli, so pinapayagan kaysa naman nakakulong yung tao, pinalalamon nila doon sa loob. Di ba? Ipakulong na lang. Pwedeng pauwiin ng sariling bansa niya, pwedeng dalhin sa ibang lugar, gagastusan niya ng kanyang mga kaanak. At least, wala siya sa loob ng kulungan. Pero kinakailangan, lahat daw po ng mga kondisyonis na yon ay napagkasunduan. Kung may malabag, alam nyo na ang mangyayari. Sa oblo talaga siya. Now, the technical measures and conditions have to be decided on a case-to-case basis by the judges and have to be accepted by a certain state for it to be ordered by the judges. Ito yung kung sa ibang bansa naman siya dadalhin. And then, does this country accept this release if the court is ordering certain conditions and measures to be put in place to ensure that he will not be in contact with this or that he will not be threatening the investigation. Sabi, ito bang bansang tumanggap na to? For example, Pilipinas, no, sa pamamagitan ng Pangulo natin, o ibang bansa, yun bang mga kondisyones na binabanggit doon, tanggap ba nila yon? Kaya ba nilang panindigan? Anytime na ipaharap sa korte, kaya ba nilang iharap? So, responsibility yan. Okay? Yan ang sinasabi niya dyan. Now, and that will be brought again before the court when the judges is ordered. Does the court accept these conditions and measures? Or does the country? And so on, sabi niya. Ito pa. Ngayon, yun pong dalawang DDS lawyer, mga kababayan. Gamitin na po natin yung dalawang DDS lawyers. Ang sabi rito, ni Attorney Maridina Tolentino Fuentes, yung babaeng maliit na maedad na, no, na abogada ng KOJC. So ang sabi niya diyan noong March 18 ay pwede naman daw pong humingi ng or mag-apply ng interim release si Duterte, katulad na lang din ng pagpapiyansa. Now, pwede rin naman itong i-challenge, harangin nila Attorney Conti, nila Trillanes, mga representante ng kaanak ng mga biktima. Kasi pwede nilang sabihin na pag pinalaya nyo yan, pwede pa niyang ma-impluwensyahan, matakot yung mga testigo, ganon, makaka-apekto pa yan kapag pinauwi ninyo. O pwedeng tumakas, pwedeng ganon. Now, kung kayo ho ang tatanungin, mga kababayan, sa tingin nyo kaya hindi ho tatakas si Duterte o hindi po kaya ito itakas? Sabi ni ni Justify. Sabi niya, "Sir, ganda ng cup mo. S stands for Sara Puset." Hindi po. S stands for standard. Justice. Di ba? Yan. Jack Dimolay, magandang gabi po sa inyo. Sabi ni Karakot. So, hindi pwede sa Philippines kasi andito ang mga victims. That is correct. Diba? Kasi pwede nilang lapitan. Oy, wag na kayong bayaran na lang namin kayo. O, ilan ba namatay sa inyo? Tag-1 milyon, baka pwede na. Ganon, hindi ho po pwede yun. Hindi ho po pwede yung ganon. Pinagbabawal nila yon. O kaya takutin yung mga o kaya i-bash, bawal 'yon. Walang interference. Naalala ninyo yung isang pakalimutan yung pangalan nun naging kliyente ni Attorney Kaufman, yung natalo, tapos si Jack, 'di ba si Jack, nahatulan ng 18 taong pagkakakulong. Ang nangyari, dinagdagan pa ang parusa niya ng another 1 year. Kasi doon po sa kanyang sa kanyang interference sa mga testigo laban sa kanya. Yeah, ako ay agree, itatago po yan si Duterte at hindi ho kayang garantiyahan ni PBBM yan na na nangako sa akin yung pamilya. Hindi nila itatago.
O talaga, papaano sabihin, hindi namin makita si tatay, tinakas ng nagiinuman lang sa kanto kanina nawala, kinuha daw ng ban na puti. 'Di ba? Itatakas at itatakas po 'yan. 'Di ba? O tama, sabi ni Flor Bueno. Itatakas po nila 'yan at gagawa sila ng paraan para di maka-attend ng hearing. Paano yung way na 'yon? Takbo na naman 'yan sa Korte Suprema. Sasabihin, buhay ang ating korte rito, gumagana yung hustisya natin, yung sistema natin. Kaya dapat dito dinggin si Duterte. Hindi kasalanan ng akusado kung ayaw siya ritong demandahin ng mga biktima o kaanak ng biktima. 'Di ba? Inaasahan nila yan. Lahat ng klase ng pagkakadelay na hindi na siya mapaharap, gagawin at gagawin nila yan. Ramdam naman po natin nung iilang piraso nila ng mga supporters, 'di ba? Yung mga mangga na nakapaligid, talagang masasabi mo na kahit na foreigner ka, mai-interpret mo yan na etong mga supporters si Duterte gumagamit ng fake news, sinisira ang reputation ng institution, maging ng mga judges ng kaso niya, sinisira nila. So, ibig sabihin, hindi mapagkakatiwalaan sa Pilipinas kung pawawalan si Duterte doon. Hindi na yan babalik. At magdudulot na yan ng pahirap na naman, di ba? Parang alakibuloy yan pagkahahanapin na naman. Sabi ni Rego, ang hirap kasi sa kanila, sila ang umabuso. Sila pa yung galit, sila pa yung pa-victim. Right? No. Ayun, tingnan niyo yung sagot ni Attorney Claire dito. Tinanong to kanina Yusek, this question is on the subject of interim release for former President Duterte. Isa raw po sa mga kondisyon for granting such a motion, according to the ICC spokesperson, is that for the country, in this case the Philippines, will accept this release and agree to certain guidelines and conditions to be set by the court. Is the Philippines going to accept the former president's interim release and commit to comply with the guidelines to be set by the ICC? With that, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? Yun, ang isang technicalities po. Di ba? Na hindi po talaga po pwede. Sa tono pa lang rito ni Attorney Claire, mukhang alam na po natin talaga ang ending nito. Hindi tayo ayaw lang pong sabihin ni Attorney Claire dito na we will not take such obligation. Na tayo pa yung mamumroblema at the end of the day na maiharap sa September 23 si Duterte sa confirmation of charges hearing niya sa ICC. Oh. 'Di ba? So, magkakaproblema pa niyan, hanapan na naman 'yan. Oh. And besides, kapag ginawa po, ito yung catch dito Kapag tayo ay tinanggap natin 'yan, masisira ang salita ni PBBM doon. Masisira rin ang matagal nang isinisigaw ng mga DDS na hindi na tayo member. We're no longer member of the ICC and therefore we should not talk to them. 'Di ba? We should not cooperate with them. Samantalang merong July 2021 decision ang Korte Suprema in the 15-0 decision nila asking or reminding the Philippine government to cooperate to ICC to any proceedings that has been started prior to the yung pag-bolt out natin sa ISA Rome Statute. Ngayon, dito, bakit pa natin iintindihin yung condition? Samantalang we're no longer member of the ICC. Yan ang pagkakamali ni Duterte. Hindi niya po kasi iniisip na baka mahuli ako yung mga legal remedies, di ba? Yung mga legal remedies, hindi ko ma-avail. Kasi ang aming stand, we are no longer member of the ICC and therefore no more jurisdiction. 'Di ba? Beyond the date of our official non-membership sa ICC.
Oh, patay kayo ngayon ito. March 17, 2019 onwards, hindi na po tayo, 'di ba? Wala nang ano rito, control ang ICC. Oh, sabi ni ni attorney. Yes, Sir JDB, like what I've said last night, according to my international law studies, granted that FPRRD would be given provisional release by the ICC, can only return to the Philippines if President Marcos Jr. would allow it, because the Philippines is no longer a member of the ICC, and the court could not compel. Ibig sabihin, ang ICC hindi na po pwedeng puwersahin, compel ang isang hindi na member state na tanggapin yan to take custody, custody ni Duterte. Kumbaga, imbis na naki-ICC, dito na sa atin. At imbis naman nang ikulong natin dito, wala namang kaso rito, hindi naman tayo member na ng ICC, so wala na pong legal basis ang pagkukulong sa kanya rito. Then therefore, the Philippine government has to set Duterte free, right? Kailangan palayain siya. Yun lang yung nakikita ng mga DDS Pero hindi nila nakikita ang magiging legal basis for the Philippine government to accept such condition, right? Sabi niya, they should seek help from the gentleman who they are calling bangag and addict. In the history of the ICC, there is no laputol. All right. Anyway, thank you so much, di ba? Hindi nga kasi hindi nga po talaga tayo obligado na. Tuloy nga natin. I believe the family of the former President, Duterte, is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Mahirap po kasi na sasabihin natin, although that's hypothetical, sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release, dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order Yun. sa kanyang mga assets. Tama. So, di ba? Kasi kapag ganito yan we have to be firm with our claim. So, we claim we no longer, kahit nga bina-violate na or nilabag na ng gobyerno ng Pilipinas under Duterte, which is understandable, then under PBBM's administration, which is not understandable and acceptable, ang sinabi ng Korte Supremang makipagtulungan pa, makipag-cooperate sa ICC, 'di ba? Sa kanilang kautusan. Kaya lang yun ang gusto ng Pangulo natin. Sa ngalan ng kapayapaan, 'di ba? Huwag lang magkagulo, hindi bali na yung hustisyang hinihingi ng mga kaanak ng biktima. Huwag na lang munang magkagulo-gulo rito. Protect Duterte ang ginawa ni PBBM. Kaso walang hiya talaga. So ngayon, na hindi na tayo member, another fault ito ni Duterte. Kung ipipilit naman nila na dapat tanggapin ng Pilipinas yan, so mangyayari ngayon, kinikilala na po natin ang jurisdiction ng ICC. Diba? So, pagka gano'n nito, isa sa mga tatamaan dito dahil nagkakaroon po talaga ng freeze order sa mga assets ng mga akusado ang ICC. Katulad doon yung kinukwento ko kanina na si Jan, yung JEAN, yung nasa Africa na nakalaya matapos umapila. Pumalpak yung abogado niya, si Attorney Kaufman, nakatulan siya ng 18 years, tapos nilayasan siya dahil wala na siyang pambayad. And then, nagkuha siya ng bagong abogado, babae. So yung babae ang umapila noong 2016. Diba? 2017 o 18, lumabas yung desisyon, nakalaya siya. Diba? So ganon yung ron.
'Di ba? Pagka tinanggap natin 'yan, ang kasunod po nito, no, pwede na tayong maipit dito ng ICC na ano na kinikilala nyo na nga kami, ang jurisdiction namin. And therefore, kailangan rin ninyong i-implement ang freeze order sa mga assets. Bakit may freeze order sa mga assets? Yun. Kasi unang-una, disputed yan eh. Yung mga ari-arian ni Duterte dyan, bahagi ng dispute yan. So kinakailangan, kasi sa batas nga pala, hindi ho po pwede na merong makinabang, no, sa sino man sa kinita sa hindi magandang paraan. Oh. So titignan doon, dito saan ang galing yung pinambayad niya sa mga pagpapapatay doon sa mga nabiktima nila sa war on drugs niya, yung mga dinedo niya nung araw. So lahat-lahat yan makakalkal. So yun ang binabanggit dito ni Attorney Claire. Gugustuhin po ba din ng pamilya Duterte na makipag-cooperate tayo sa ICC para lahat ng kanilang assets, nakatago man o hindi nakatago, ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lahat ng kanilang assets? Palagay ko hindi ho yung mga yun. Hindi nga nagsubmit ng SALN pero hindi naman ginawang available to the public. 'Di ba? Kasapakat etong ombudsman natin. Which means it's a sword that cuts Tinago. both ways, if I understand what you're saying. So, it's a no-go. Ibig sabihin po, It ang is a no-go. interim release as far as the Philippine government is concerned. Though it's hypothetical, but as we speak now, we do not recognize the jurisdiction of the ICC over the Philippines. So, It is a That's it. no-go. 'Di ba? It is a no-go. Ibig sabihin ng no-go, hindi pwede. It's a big no, yung ganon. It's a no-go. Okay? Para sa akin lang naman din, no? Ganun talaga, kasalanan na ninyo 'yan. Nakakatawa lang no, the turn of events. Dati kinawawa nila yung pangulo, ang mga si Digong 2021 pa umimbento na ng kwento diyan kay PBBM na addict, nagko-coke, tapos etong mga sinamaharlika, 'di ba? Inudyukan yung mga BBM vloggers nung July 2022 pa lang. Oh, at alam yan ni Pebbles Cunanan, 'di ba? Alam na alam ni Pebbles 'yan, pati rin yung production ng Pulboronic video. Oh, kaya lang di na nila masikmura yung pinagagawa ng Duterte team eh. Oh, kaya nilayasan nila. Ay nako. Tapos ngayon, kung isinisisi po nila na hindi maaaresto si PBBM ng ICC, kesyo hindi maaaresto si Duterte ng ICC nang hindi daw po dahil kay PBBM. Well, unang-una dapat na maalala ng mga to, si Duterte na aresto dahil 2017 pa lamang po nakasuhan na. Dapat nga silang magpasalamat dahil po nilabag ni PBBM ang 15-0 na utos ng Korte Suprema noong July 2021 na nag-uutos makipagtulungan tayo sa ICC. Kaya ho 43 lamang yung mga kaso ni Duterte dyan sa ICC. So konti lang yung kanyang lulusutan. 'Di ba? Kung hindi po yan hinarang ni PBBM, Diyos ko po, libo-libo yan. 'Di ba? Sus Mariano Kaindo. Wala na hong gagawin yan si Digong, no? Kung hindi po talaga namang pag sumagot na ng isa-isang magpapaliwanag yan sa libo-libong yan, yun 43 pa lang, matrabaho na yun. Yun pa kayang 7,000 o 30,000 lang nakapasok. 43 lang hinarang ng Pangulo natin Oh. Tapos hindi pa nila binigyan ng pagpapahalaga. 'Di ba? Gustong-gusto nilang palayasin sa pwesto, sirain yung ating gobyerno, pabagsakin ang ekonomiya para magalit ang taong bayan. Hanggang ngayon nagpapatuloy at hindi po ako siguro kapag pinagbigyan po ni PBBM 'yan, umasa na kayo ng katakot-takot na kantyaw at batikos ang aabutin sa amin ni PBBM. Maniwala kayo. Kakantyawan namin yan na wala ka, weak ka talaga. Hindi lang yun. Diba? Bakit?
Hindi dapat pagbigyan yan si Duterte na ganyan. Lalo lang nila tayong wawalang hiyain. Imagine nyo na lang wala po ni isa sa mga Duterte ang sumasaway sa mga supporters nila sa paninira. Sa gobyerno natin at sa Pangulo. So ibig sabihin, gusto talaga ng pamilya Duterte ng giyera laban sa ating pamahalaan. Di ba? Sabi ni napansin ko lang karamihan sa vlogger na kasombrero, nakakaano ho kasi yung ilaw, nakakasilaw, ayan yung ilaw. Yung ng monitor, masakit sa mata. Kaya rin ako nakaganitong salamin. Pansinin nyo rin ho lahat halos sa kasalamin. Yung mga bagito, hindi ho nakasalamin pa. Pero kami naman nag-research, kaya nakaano talaga kami. Napapasalamin na kami sa katagalan. Sabi ni Digong, ICC, come. Ngayon, iba na sabi ni Digong, surprise, I'm here. Diyan tatagal si Duterte sa ICC. Hindi. Alam niyo mga kababayan undeserved naman rin po talaga ni Duterte. Tignan niyo di ba Duterte? Yan. Hindi ba't sinasabi na posible na ang maging hatol sa kanya sa mga kaso niya, kada isa ay 30 anyos? Kaya humukhang destined talaga. Kasi yun pala yata yung ibig sabihin ng Duterte. Okay? To get the 30 years imprisonment. Tuwang-tuwa pa sila na may mga nagrarally, ginugulo nila ang Pilipinas. Correct. Yung mga pinagsasabi ni Sara, buti na lang nabara siya doon ni Maris Umali. Sinabi niya wala raw siyang sinabing BBM resign kahapon. Bangag din Okay, so iwanan na po muna natin to, then let's move on the next topic.